Praise God. Para sa atin pong pag-aaral. Kaya muli po, ang inyong mga kasama, walang iba po kundi ang inyong abalingkod, Pastor Ping Belmonte and Brother Chanjan Villadones. Praise God, ang ating pong co-host. Purihin ng Diyos na buhay. At kaya po sa pagkakataong ito muli po, ang aming pagbati sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa mga nakabukas sa kanyang radio set ng 99.3 FM. Praise God. Sa bawat bakot, bawat lugar na naabot po ng ating pong frequency ng 99.3 FM. At siyempre binabati ko nga po pala yung may kaarawan ngayon na kung saan doon po sa Purok, praise God, Purok 2, Purok 1, I mean, praise God, kay Brother Nestor na kung saan nag-celebrate po ng first day, yung first birthday celebration po ng kanyang anak na siya complete name, Brother John? Althea. Kay Althea Villadones. Praise God. Happy birthday po sa iyo. At siyempre sa mga magulang niya na naging praise God, na ipaghandaan ng lubos yung nabanggit na okasyon. At kalisabay po ng nabanggit na okasyon ang Bible study po sa Purok 2. Praise the Lord. At salamat sa Panginoon sa lahat ng mga dumalo, mga brethren, mga guest, mga naging bisita doon. Dalangin ko ang patuloy na biyaya at pagpapala ng Panginoon ang patuloy po nating kamtin, makamit. Praise God. Tapos sa pagkakataong ito, salamat sa ating Panginoon na kung saan tayo po ay pinagpala na muli po ay nabuksan sa atin ang isa naman pong pag-aaral. At marahil po ay patuloy po inihanda ng Panginoon ang lahat ng mga bagay para magamit natin, sapagkat ngayon po ay online talaga ang atin pong magiging focus ngayon. Kaya sa mga nakatune in ngayon, nakapokus, salamat nga pala kay Sir Michael Dolera, praise God, sa ating kaibigan, praise God, Pastor Edgar Sarima, thanks for joining. Kay Brother Christian Villa, praise God, Belmonte, cross. To God be all the glory. Kaya po di na po magtatagal, tayo po darako na sa pagbungad na pananalangin. At yun naman po dadalhin ng ating pong kamanggagawa, Brother Chanjan. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Amen. Jesus. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon, sa mga tagapakinig sa oras na ito, sa impila ng 99.3 FM. Praise God sa online. God bless po sa inyong lahat mga kapatid, at tayo po ay magsama-sama sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Praise God, hallelujah, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, muli po kami o Diyos na nagpapasalamat. Hallelujah, at nagpapakumbaba sa oras na ito, Panginoon. Praise God, i-bless mo o Diyos ng iyong salita. Yes, praise God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ang lahat ng mga nakikinig sa mga oras na ito, Panginoon, Right, praise i-bless the mo Lord. din o Diyos. Hallelujah, praise God. Ang mga nanonood, naaabot, Panginoon, ng iyong salita. Saan man lugar, Panginoon, especially dito po sa lalawigan ng Camarines Norte, praise God, sa mga nakikinig sa pamagitan po ng Yes, radyo, amen. i-bless mo sila o Praise the Diyos, Lord. maging ang radio station na ito na patuloy mong ginagamit, Panginoon, na nagsisilbing daluyan ng iyong biyaya at pagpapala, daluyan ng iyong salita, Panginoon, na punong-puno ng pag-asa, ng pag-ibig, ng kagalakan. Right. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoon, praise God, patuloy po namin po kayong pupurihin, sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat in the name of our Lord Jesus Christ. In Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Okay, thank you, Brother John. Praise God. Muli po sa pagkakataon pong ito ay darako na po tayo. At ang ating pong magiging title ngayon, kasi meron tayong team, gawa natin ang team to, praise God. So ang team natin ay The Center of the Bible. Oh, hallelujah. Pero yung ating title naman ay In Line and the Blessing of God. Praise the Lord. So Amen. talagang Praise God. yun po yung related talaga. Kaya maganda po sa naging topic natin kanina doon sa Bible study, sa lugar po ng Purok 2 ay may kaugnayan po sa blessing. Kaya po yung makilala natin ang
Panginoon, siyempre, a big blessing yan. Praise God. Hallelujah. So, dito po sa ating maging keywords ngayon, enlightened, in the blessing of God. Kaya, ganun din po yan, for knowing the truth is a big blessing talaga. Kaya malaman natin ang katotohanan, napakalaki itong pagpapala. This time, ito na nga po, ang ating title ay may pamagat na enlightened in the blessing of God. Praise God. So, sa atin namang keywords, napakaganda po, napakasimple lang. Atin po itong namnamin, sa ating pong mga keywords na ito. At dalawa lang po itong scriptures na babasahin natin. Brother John, dito po sa aklat po ng awit, Psalms 103 verse 1 and 2. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ito po ang sinasabi sa aklat ng mga awit, Kabanata 103, talatang 1 hanggang 2. Yes. Sabi po dito, praise God, hallelujah. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat na nangasa loob ko ay magsisipuri sa kaniyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Yes, napaka simpleng mga talata ito, Brother John. Amen. Sabi nga Praise po, God. bless the Lord, O my soul. Amen. Hallelujah. Praise God and all that is within in me. Hallelujah. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Praise God. So, kung ating pong uunawain, hindi lang pala yung atin skin o yung palabas natin ang talagang dapat magsumamba at magpuri, sapagkat sinabi dito, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Pag sinabi pong kaluluwa, buong puso, buong kaluluwa. Amen? Amen. At sa lahat ng nasa loob ko. Imagine, hindi lamang pala pag sinabing lahat na nasa loob, kaloob-looban, ito yung inner body mo, nasa looban, kaloob-looban na to. Ibig sabihin, sinasabi rito, sa lahat na nasa loob ko, purihin ang kanyang banal, amen, na pangalan. Glory to Christ Jesus, ang banal na pangalan ng ating dakilang Panginoon. So, ang sabi po sa sunod na talata, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Praise God. Huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Okay. Amen. Oh, Praise God. hallelujah. So, dito po sa ating pambinasa, unawain natin, napakasimple, pero bigyan natin ito, paglilinaw. So, ang dalawang versikulong ito ay masasabi natin, Brother John, middle of verses of English Bible. Praise God. Kung ating unawain. Dito natin makikita. At sa araw na to, i-focus natin, amen, praise God, ang ating heart, ating puso sa puntong ito. Bakit po kaya? First, amen. Hallelujah. They are words of worship. Tanda natin to, Brother John, They are words of worship directed to God. Ibig sabihin, they are words of worship directed to God. Sabagat inang po sinabi doon po sa unang talata na sinabi doon, bagi doon sa kanyang loob, amen. Kaya sinabi dito, hallelujah, kung ating uunawain pa rin ang Panginoon, hallelujah, they are words of worship directed to God talagang sinasabi. Ang sentro ng mensahe ng Biblia, kapatid, ito ang pinakang center, Sinabi ko ito kasi tayo po ay pumupokus dito. Hallelujah, kaya yung sinabi center o sentro mensahe ng Biblia na dapat ang ating mga puso should be centered on Him. Dapat ganoon din, Kailangan. Amen. Praise yung God. ating puso talaga nakasentro talaga. Praise the Lord. So truly, ito ay para lamang talaga sa ating dakilang Diyos. Ang Diyos na may gawa nitong langit at ang lupa. Ang Diyos na manunubos. Ang Diyos na ating manlilikha. Amen. Centered on Him, sabi nga, ika nga. So, sabi po rito, amen, praise God. Dahil ang pagsamba ay magdadala sa atin patungo talaga sa Diyos. Hallelujah. Malinaw po ito na ang pagsamba ay magdadala sa atin patungo sa Diyos. Na sabi nga po, nakasentro ang ating thoughts. Amen. Yung thoughts natin nakasentro, sabi nga po hallelujah, nasa sa loob nito. Sinasabing thought nito.
or intense natin, yung ating intensyon, praise God, and heart, o puso natin. Praise God. Grabe, ano, yung verse 1, Brother Jan. Kaya yung salitang, bless the Lord, O my soul, hindi basta pala to. Amen. Amen. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Praise God. Bless His holy name. Oh, wow. Praise God. So, yun po yung dapat natin mailagay, maikintal sa ating puso, sa ating pagpuri at pagsamba, pagbibigay kaluguran, pagbibigay luwalhati sa ating mahal at dakilang Panginoon. Amen. Then secondly, amen, praise God. Hindi lang ang verse na ito ay, sabi nga, natatapos sa ganun lamang. Kinakailangan din natin, praise God, huwag kalilimutan, amen, ang lahat ng kanyang mga benepisyo, lahat ng kanyang mga benefits. Kasi maraming benepisyo pala yung kapatid, amen. Benefits na binibigay sa iyo o sa atin, amen. Amen. Binibigyan po tayo, all benefits, sabi nga. Sabi dito, lahat ng benepisyo. Praise God, amen. Praise the Lord. Sabi nga, start and end in Him. Kung mag-umpisa ka, tapusin mo. Praise God. Sa Kanya pa rin ikaw. Amen? Amen. Amen. Praise God. And He has a great benefit package. Oh, glory to Christ Jesus. Benefit package meaning, hindi lang isa, dalawa, marami to. Pag sinabing benefits package, purihin ng Diyos na buhay. So, sa pagkakataong ito ay meron tayong tinatawag, brother, na 5 words from Psalms 23. Alam ko na papakinggan mo rin yan. At minsan na favorite verse mo yata to sa Psalms 23 na dapat bigyan natin ito ng muling pagbibigay ng paglilinaw. Sapagkat ang verse na to ay may 6 na scripture to, no? Di ba, Brother John? Amen. Amen. Pero from verse 1, 2, 3 hanggang 6. Amen. Medyo kung i-memorize mo, medyo may kahabaan to. Pero okay lang po na, hallelujah, na hindi mo ma-memorize to. Pero ultimo po, mga bata nga, yung bata nga, dito kayang i-memorize to. Amen. Praise God. Hindi ko Hallelujah. alam kung bakit nagagawa niya i-memorize ang mga bagay. Yung bata, ano lang siya, mga 3 years old, nami-memorize siya, no? Pero dito po, ang ating focus, unawain natin yung sinasabi, yung 5 words from Psalms 23, Brother Jan. Una, may sinasabi doon yung sa verse na yon, yung verse 1 to hanggang 6, yung pwede ba nating basahin yung verse yung Psalms 23, kapatid, ng mabilisan lang? Praise God. Hallelujah. Sapagkat masarap namin to yung verse na yan. Sige nga, Psalms 23. Praise God. Ito po ang sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 23, talatang 1 hanggang 6. Sige nga po. Sabi po dito, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kaniyang pinananauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran. Alang-alang sa kaniyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Sabi po sa 5, iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harap ng aking mga kaaway. Right, iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Sabi po sa huling talata, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Praise the Lord. Pagpalain tayo sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Amen. So yun po yung una, ibinanggit ko kanina, magkaroon tayo ng tinatawag na contentment. Praise God. Sapagkat lingkod ka, anak ka ng Diyos. Amen. Kung muna sa ating makikita sa mga praise God, hallelujah, sa mga building, sa mga monument, praise God, ang mga landmark, mga nakasulat doon, praise God, ang mga kilalang mga tao. Alam naman natin yan, no? Sa tulad nating mga mananampalataya, mga kapatid, halos sigit na, praise God, hallelujah, na nakikita natin yung sa kanila, yung tinatawag na sight of faith, 100% makikita natin doon. Praise God, mga kapatid, amen. So, sa puntong ito, hindi naman tayo humingi ng ganung bagay na lahat tayo maging ganon. Sa mga ganun, ilagay yung name mo sa ganung lugar. Praise God. Kaya nga, dito po sa binabasa natin, yung the Lord is my shepherd. No? Note, the fourth word of verse 1.
The Lord is my shepherd, Brother John. Amen. Di naman na kailangan natin maging makilala pa tayo, matanjag pa tayo para tayo naman po ay ma-recognize ng ating Panginoon. Malagay tayo sa mga masulat yung name natin para, ito yung mga anak at lingkod ko to. Ito yung mga hinirang ko at mga pinili ko. No need. Hindi kailangan to, no? Kaya dito po sa fourth word of verse 1, yung may kaapat salita doon, the Lord is my shepherd, no? So yung salitang Lord is my shepherd, makikita natin siya ang Panginoon ating pastol. Amen. So may sinasabi dito, yung salitang contentment. Praise God. Ang sabi nga po, amen, yung contentment pala. When all you have is God, sabi dito, you have all you need. Praise God, no? Ibig sabihin kung ang lahat ng bagay sa iyo ay sa Diyos at ikaw ay gumagawa na para bagang dumidepende ka talaga sa Diyos, makakamit mo ang lahat mong, praise God, pangangailangan. Yun po ang isang bagay na maging makontento tayo doon. Amen. Amen. Praise God. Sabi nga po, praise God, to be content makes, praise God, hallelujah, makes a poor, amen, person rich. Oh, hallelujah. But to be malcontent, amen, praise God, makes a rich man poor. Nang ibig sabihin, tanda natin to. Kung, sabi dito, kung magiging kontento lamang, praise God, ang mahihirap na tao, ay magiging mayaman naman ito. Praise God. Ngunit kung ang tao ay di kontento, praise God, ang mayaman man ay magiging mahirap din ito. Kasi kahit mayaman ka, hindi ka naman content, wala sa yung contentment. Praise God, mahirap din ang lalabasan mo rito. So, yun po isang bagay. So, magkaroon tayo ng contentment pala. Sabi ng Biblia. Praise God. Magkaroon tayo tinatawag na contentment pala, beloved. So, yun po isang bagay na dapat natin pong tingnan. Yung una, no? Yung 5 words from Psalms 23. Yung una, contentment, praise God. Gusto ng Diyos pala, kapatid, amen, na gawin tayong may koneksyon sa kanyang salita. Yun ang gusto niya. Amen. Praise Magkaroon tayo God. ng yung koneksyon sa kanyang salita. Isang resulta ito na makita natin ang ating mga sarili, yung ating self, amen, ating sarili sa ngayon na si God talaga is our ever-present shepherd. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, present shepherd. Hallelujah. Meaning, amen, sa ganung bagay, praise God, we can find true contentment. Di ba? Siyempre, yun po yung ating hinihingi. Amen. Na si Lord, si God talaga, is our, praise God, ever-present shepherd. I believe, ako'y naniniwala, sa ganung bagay, amen, we can find true contentment, Brother John. Amen. Praise So God. yun po isang bagay pala doon sa isa doon sa Psalms 23, kapatid, na maganda Yes. yung contentment pala. That's right. Amen. Hallelujah, di ba? Magkaroon tayo noon. So this time, mayroon sinabi pa, praise God, restoration. Sabi dito, focus tayo on verse 2, no? Praise God. Hallelujah. 2 and 3 para madama natin. Anong sinasabi doon? May sinabi, di ba? Kung susunod tayo, amen, sa dakilang pastor, tingnan natin, or shepherd, tingnan ninyo ang 3 lugar, Brother John. May 3 places pala. At ang 3 places na to, amen, he will lead his sheep, praise God, pahihigain sa sariwang pastulan. Yun po sinabi, di ba? Praise God. Kung susunod tayo sa dakilang pastor or shepherd, Yes. praise God, mayroon 3 places na binabanggit dito. He will lead his sheep. Pangunahan niya ang kanyang tupa, pahigain sa sariwang pastulan. Amen. So, kung Hallelujah. unawa natin sariwang pastulan, but before natin ano itong bagay na to, ano po ang sabi dito sa restoration, yung sinasabi dito na restoration. Restoration, no? Restore unto me the joy of thy salvation. Oh, Brother John. Restore unto me the joy of thy salvation. Praise God. Amen. Ano po yung pinapahiwatig dito? God is specialized in restoration. Amen. Espesyalista, dalubhasa pala ang Panginoon sa pagpapanumbalik. Kahit ikaw, dumaranas ka ng maraming kalumbayan, na backslide ka, pero ang Lord ay hindi po tumitigil yan. At siya ay expertise niya talaga yung papanumbalikin ka. In what ways magagawa ito ng Panginoon? Sa Diyos lang po ang parangal at papuri doon, kapatid. Amen. Sapagat nagagawa niya bagay niya. God is specialized in restoration. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Panunumbalikin,
Sabi dito, panunumbalikin mo sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan. Hallelujah. Ang Diyos ay, praise God, dalubhasa sa pagpapanumbalik sa ating kalakasan. Purihin ang Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. Kaya napakaganda yung sinasabi dito, restoration. Kaya pala, praise God, yung sinasabing, restore unto me the joy of thy salvation. Oh, hallelujah. Kailangan daw ay panumbalikin mo sa akin ang mga bagay na to. Amen. Oh, praise God. Hallelujah. Restoration. Oh, hallelujah, Jesus. Now, ano yung tatlong binabagay, yung 3 places? Banggitin natin, brother, dyan yung 3 places na to. Baka, kasi maganda rin maunawaan natin. Una, yung green pasture, brother, dyan. Amen. Praise God. Ito yung place, ito yung lugar na kung saan pakakanin ka, amen, bubusugin ka, amen, at papagpapahingin ka sa siping ng mga tubig. Praise the Lord. Ito yung path o righteousness o landas ng katwiran. Tanda natin, ha? This is a place of growth and purity. Hallelujah. Ang salitang restoration, binanggit ko kanina, sabi dito, a favorite, ito yung vacation spot kung titingnan natin. Restore it, parang restoration. Ang tao kasi, kapatid, pumupunta sa mga tinatawag na resort o mga recreational activity. Amen. Amen. Nare-restored sila, di ba? Yes. Naniwala ka ba na ganun ang karamihan ginagawa? Aba, totoo po. Nabanggit natin to. Nagkakaroon sila ng tinatawag, yung may mga lugar sila na favorite na vacation spot nila, lalo na panahon ng bakasyon halimbawa, talagang naghahanap sila sa pamagitan ng recreational activity. Amen. If you are a worldly, no? Amen. But tayo po kinilos ka, tinawag ka ng Panginoon. It is a places ang hahanapin mo. Ito yung lugar na hahanapin mo. Praise God. But sabi ng Bible, as a Christian, a believers of Christ, it is not a place. Amen. But, hallelujah, a person, ito yung pupunta natin yung nagkatawang tao. Amen. A good shepherd, amen, who leads and provides. Amen. Praise the Lord, amen, hallelujah. Gusto niya regularly, amen, spend ka ng time fellowshipping with them. Yung palang gusto ng Panginoon. Kaya, nung araw siguro, din ako hanap-hanap ko rin yung mga bagay na ganon, pag dumarating sa akin yung, para ako nagkakaroon ng marami, na-stress ako, nalulumbay ako, nagkakaroon ako ng mga bagay na hinahanap, no? But sa pagkakataong to, kaaliwan ko sa puso pagka dumating sa akin yung mga bagay na kalumbayan, amen, ay tama sinasabi sa ating pinag-aaralang kapatid na, no? Ang sabi, a good shepherd who leads and provides, amen. Siya yun. Gusto niya regular tayo na mag-google ng time, spend ng time, reading the Bible, amen. Amen. Praise God. Praise God, hallelujah, share the word of God, hallelujah. Then, meditate, amen. Pag-aralan natin, praise God. So, ang napakaganda yung fellowshipping with them, meaning, yung magbasa ka ng Bible, mag-search, mag-aral ka, makinig ka ng mabuting balita. Ito yung isang pakikipagtipon, di ba? Fellowshipping, praise the Lord. Amen. So, ito yung isang bagay. Now, yung pangatlo na gusto nating banggitin naman ngayon, tungkol po doon sa Psalms 23, sapagkat nakuha na natin yung una, yung restoration, yung tinatawag na contentment. The next is restoration, praise God. At sa restoration, nandun yung tinatawag na 3 places na yan. He will mag-ililid tayo ng ating pastor, praise God, ang Panginoon, praise God. Sabi nga po na pahigain sa sariwang pastulan. Kaya nga pala sabi, a green pasture, ito yung lugar na kung saan pakakanin ka, bubusugin ka, at papagpapahingain ka. Ito pala yung place, brother Jan, na napakaganda. Purihin ng Diyos na buhay, amen. Kaya po sa pagkakataon ito, yung pangatlo natin, yung fearlessness. Ano yung fearlessness na to? Ano ang sinasabi? Ano ang kinatatakot mo? Praise God. What scares you? Amen. Sabi po ng ating pong pinag-aaralan, kapatid. Hallelujah. Yung tinatawag ba natin na mga makakabandag na hayop na nakikita natin, like spiders or ano man, o kung ano pa man na mga makakabandag na bagay, o sa tubig, sa lumilipad, amen, praise God, na sa mataas na dakong lugar, na kung saan
sa tingin mo, hallelujah, tayo ay mababagsak kung sakaling pumailal lang tayo. Praise God. Nangangamba tayo. Pari pong ganon, amen. O minsan sa ating pong pagsasalita sa harapan ng iba, amen, yung ating pong ginagawang pagkipagtalastasan, magkaroon tayo ng tinatawag na mga speech, no? Minsan, pinangangamba natin yan. Nangangamba tayo. Yung sinasabing speaking in front of others. Hindi po basta talaga. Hindi po ito basta kapatid. Amen. O etc. Kaya dito yung salitang fearlessness, kung atin pong uunawain, fearlessness, ito yung salitang pagkawalang takot pala. Fearlessness. No? Amen. Fear is the beginning of defeat. Tanda natin yan. Kaya sabi po sa mga kasabihan, pag mayroon kang takot, diyan mag-umpisa sa iyo ang magiging talunan. No? Yun po ang katotohanan. Kasi yung fear is may kakaibang bagay na dapat natin itong talunin talaga. Kaya sabi, fearlessness, ito yung pagkawalang takot naman. But kung uunawa natin yung salitang fear, it is the beginning of defeat. Praise God. Sabi nga po ng ilang pang mga quotation na ating pong naririnig, nababasa minsan, if there's no fear, amen, hallelujah, the devil can't operate in your life. Ibig sabihin, kung wala daw po tayong, sabi, nararamdamang kirot o takot, amen, I believe na ang kaaway o diablo ay hindi siya makagagawa sa buhay mo. Maniwala ka, brother, dyan na pag wala kang fear talaga, ang kaaway hindi makakapenetrate sa buhay mo. Amen? Ang takot ay umpisa talaga ng tinatawag na, hallelujah, mararamdaman mo yung magiging talunan. Dahil kapag walang takot, praise God, kapag walang takot na nararamdaman, ang diablo hindi makagagawa sa iyo. Para ikaw ay kanyang penetrate. Amen. Praise God. Kaya napakabigat yung magkaroon tayo ng fear o worry. Amen. Sabi nga, worry is a form of fear. Tama po? Totoo po. Ang tinatawag nating bahala ay isang uri ito o parte na bigyan ka ng takot. So beloved, mainam talaga na tayo po ay alisin natin sa buhay mo, sa buhay natin yung tinatawag na fear. Sapagkat yung mga takot na yan, gawa lang ng evil pala to. Kaya tinuturuan tayo doon sa Psalms 23, yung mga sinasabi doon, praise God. Kaya yung salitang takot para harapin ang kamatayan, pwede yun. Sino ba namang hindi matakot na harapin ang kamatayan? Or dahil, praise God, huling pakikipagdigma mo na ito, dapat tibayan mo na, tatagan mo na. Kaya po sa verse 4 ng ating pong sa Psalms 23, makikita natin si David, amen, kanya pong in-express na hindi siya, amen, praise God, natatakot. Hindi siya natakot doon. He will not fear, amen? Amen, David amen. po yan. Doon sa sinabi niya sa verse 4. Yes. Ano sabi sa verse 4, kapatid? Sabi po sa Aklat ng Mga Awit, Praise sa God. 4 ng 23. Yes, amen. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, Right. wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay suma sa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Praise God. Hallelujah. So, yun po naman pala. Kaya, ganun na lang po yung confident, yung trust ni David. Kasi, nandun po yung pangaliw ng ating Panginoon sa Amen. kanya. Praise God. So, hallelujah. Yun po ang isang bagay, no? Kaya nga, sinabi doon, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Tama? Amen. Praise I the will Lord. fear no evil. Kasi yung lilim yun matindi din yung salitang lilim, no? O bagaman ako'y lumalakad sa libis ng kamatayan, praise God. Pero sinabi ni David na hindi siya nakakadama ng ganong matinding takot. Sabi nga po, dahil di naman siya talaga haharap na mag-isa. Ganun pala ang kanyang pananalig at paniniwala. Napakasimpleng bagay ang kanyang rason na napakaganda. Dahil di naman pala siya harap na mag-isa sa libis ng lilim ng kamatayan. Brother John, di naman pala.
Kaya nga, nayan lagi ang proteksyon, nayan ang sinisecure ka ng Panginoon, protektado ka ng ating babaitan Diyos, dahil kasama niya ang mahal na Panginoon. Amen? Amen. Praise the God. Lord. He has the presence and the power of God. Yun ang katotohanan. Nandun ang presensya ng ating Panginoon at ang kapangyarihan ng Diyos. Praise God. Ang mabuting balita nito, amen, ay may sasagawa mo rin, kapatid. Amen. Praise the Lord. So yun po isang bagay, kaya nakuha natin yung sinasabi doon, yung fearlessness. Amen. Nagets mo ba, Brother Jan? Amen. Praise Yung God. ibig sabihin ng praise God, ng isa sa mahalagang bagay doon sa Psalms 23. Praise God. Kaya dear listener, beloved, mga minamahal ko, mga kapatid, amen, yan po isang bagay na panghawakan po natin. Now, balikan natin yung salitang blessing. Kasi part pala ito, kapatid. Blessing. The word blessing, amen, praise God. Hallelujah. We know the fullest blessing of the light only after, amen, we've come through the darkness. Narinig mo ba yan, kapatid? Yung blessing na sinasabi, amen, praise God. Sinasabi dito, kapatid, praise God, ang kabuuhang pagpapala. Praise the Lord. O liwanag ay makakamit mo lamang, makakamtan lang natin. Praise God, kapatid, praise God. Kung dumaang tayo sa tinatawag, amen, na kadiliman, dadali na tayo sa kaliwanagan. Pag dumaan tayo. Kaya pala may kasabihan doon, amen. The fullest blessing of the light only after we've come through the darkness. Praise God. Kailangan dumaan pala tayo. Amen. Kasi paano ka makakarating sa liwanag? Ay, siyempre, galing ka sa kadiliman. From darkness nga patungo sa liwanag. Amen? Kaya, sinabi, blessing. Kaya di lahat na, praise God, mga kapatid, nabaha, sabihin na natin, ay masasabi nating matinding karanasan at mabigat na pangyayari sa buhay. Amen. There is one overflow. Minsan pala, yung nag-overflow, mayroong bagay pa nag-overflow sa atin, that is blessing. Pero yung baha is, ano yan matindi yan, malaking bagay yan na maaring magpalubog sa atin. Kaya nga sinabi, praise God, there is one overflow na sinasabi, na matatawag nating, amen, i-welcome lang natin experience na to, amen. Kapag ang biyaya ng Diyos, praise the Lord, ay bumuhos na sa iyo, bumuhos na sa atin, amen. Kapag nagkaganon, tandaan mo ito, kapatid, our cup of blessing truly runs over. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Paniwala po ba kayo, kapatid, na hindi lahat na baha ay masasabi natin ganun lang na akala natin ito po ay hagupit sa iyo. May time na masasabi natin na pag nag-overflow pala ito, a big bang o big blessing pala ito, kapatid. Praise God. Amen. Hallelujah. Na masatawag nating dumaan sa iyo, na welcome nga natin yun, pero experience mo ito, brother. So that is a blessing, biyaya ng Diyos, praise God, na bumubuhos na sa iyo, bumubuhos na sa atin. Kaya pag naganap at pinangyari ang bagay na yan, our cup of blessing na sinasabi truly runs over. Nang ibig sabihin, ang saro ng pagpapala, praise God, tunay na ibubuhos at dadaloy sa atin. Amen. Let's say amen. Praise the Lord. So, napakaganda, di ba? Kung dadaloy talaga now. Yung verse 5, may sinasabi, Brother John, verse 5. Diyan sa Psalms 23. May sinasabi doon. Sabi po sa 5 Sige po. ng 23 ng mga awit, iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway, iyong pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Okay. Kita niyo po yung pinag-usapan natin, sabi dito, runs, our cup of blessings truly runs. Tama? Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Ang saro ng pagpapala tunay ibubusa at dadaloy sa iyo. Sa verse 5, ito po yung ililist natin yung tree of blessing. Mayroong tree of blessing doon na sinasabi. Ang mabuting pastor,
praise the Lord, pinahintulutan niya itong dumaloy sa ating, amen, buhay. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. So the good shepherd allows to flow into our lives. Yung bagay na yun, pinahintulutan niya. Ninais niya, ginusto niya, Brother Jan, na dumaloy, bumuho sa iyo, sa atin. Our cup of blessing, amen, hallelujah, truly runs over. Oh, hallelujah. Ito yung tinatawag nating saro ng pagpapala, tunay na ibubuhos. Hallelujah, praise the Lord. At dadaloy sa iyo, dadaloy sa atin yung bagay na to. That is a list of trio of blessing. Imagine a list of trio of blessing. So, beloved, narito ang kanyang provision. Ano ang kanyang provision? Hallelujah. Ang provision, una, praise God, hallelujah, healing for the wounds of life. Praise God. That is an oil. Amen. Yung oil na yun, na siyang tinatawag na sangkap o gagamitin ng Panginoon sa iyo, sa atin. The blessing, an overflow of joy. Hindi lamang yung anointing, Brother John. Praise God, baging yung dadaloy din yung sobrang kagalakan sa buhay mo na hindi kayang explain ng ating kaisipan, kapatid. Ang bagay na nagmumula sa blessing na nagmumula sa ating dakilang Panginoon. Praise the Lord. Kasiyahan, katuwaan. Anuman na bagay na pangyayari sa mundong ibabaw, na yan lagi sa iyo joy, pananalig at paniniwala. Oh, hallelujah. So, ano ang kailangan ng bawat isa sa atin? Tanong. Praise God, in order to get in line. Kailangan natin malaman, maintindihan. Praise God for such blessing. Ika nga. Simply this, beloved. Praise God. Follow the shepherd. Amen. Follow the Praise God. shepherd. Simple lang. Kung gusto mo, gusto natin, naisin mo, hangarin mo, at nabibigat ang kalubha, nahihirapan ka, sapagkat sabi nga po, ang Panginoon, na yan ang kanyang invitation. Sabi nga ng Panginoon, praise God, hallelujah, na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na mga napapagal, at kayo ay aking papagpapahingay. Amen. Praise God, sapagkat ang aking pamatok ay magaan. Praise God. Yun lang po mga bagay na makikita natin, yung kaamuan, yung invitation. Kaya nga may sa ang Panginoon nalulugod, nagagalak yan sa mga kids, praise God, sa mga bata na lumalapit na hindi dapat hadlangan yan. Kaya come unto me, little children. Nandun po yung kanyang praise God love, yung kanyang tinatawag, beloved, na kagiliwan niya, Amen. katuwaan niya. Thank you, Lord. Praise God, hallelujah. Kaya dito po sa buhay natin, kapatid, follow the shepherd. Simple lang po. Kailangan ng bawat isa sa atin ito in order to get in line for such blessing. Praise the Lord. Alam natin na tayo po ay napapalooban ng napapaligiran ng napakaraming mga, hallelujah, tinatawag na malakid, mga struggles, hallelujah, mga tinatawag na kabigatan. But salamat sa Panginoon na yan lagi ang kanyang patuloy na provision, pagpapala, at hindi siya nagpapabaya. Naaliw tayo, nagagalak tayo, natutuwa tayo, sapagat na yan lagi ang kanyang patuloy na paggawa at pagkilos sa atin. Hindi po siya tumitigil ng pagbibigay sa atin ng praise God, pagpapaalala. Kaya kapatid, na yan po yung napapaloob dito, ang tinatawag ang heart attitude mo, ang pag-ugali o gawin ng puso mo. Kaya at saka gustong sumunod, amen, kailangan ang tinatawag, Brother John, tulad ni Haring David sa puso niya, yung humility and obedience. Maging masundo rin tayo. Pero yung humility, kaamuan, then tinatawag, kapatid, na obedience, pagsunod, sasabayan ang tinatawag na devotion. Amen. Praise God. Ganyan po ang gawain ng isang lingkod, ng anak ng Diyos. Praise God. Devotion, humility, obedience, hallelujah, devotion, beloved. Ang bagay nito ay, praise God, maglalagay sa iyo, sa atin, sa tinatawag na blessing, kapatid. Praise God. Hallelujah.
Glory to Christ Jesus. Kaya salamat po sa ating Panginoon sa patuloy at pagbibigay niya sa atin ng katuwaan at kagalakan. Kaya now yung blessing na binanggit natin kanina, yung ating last na babanggitin dito, sapagkat tayo pa yung nasa yugto ng kapatid, yung tinatawag, hallelujah, na conclusion, hallelujah, sa atin pong tema ngayon, may tinatawag tayo na eternity, Brother Jan. Amen. Praise God. Yung eternity, ito yung hinahangad ng lahat ng mananampalataya ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, praise God, na dapat nating nasain sa ating puso. Dapat natin itong makamit. Amen. Praise God. Amen. Sa tinatawag nating patuloy na pagsunod sa ating pong shepherd. Praise Amen. God. Praise God. Kaya nga tinuturuan tayo at sinasabi sa atin yung mga bagay-bagay para ganapin natin. Magkaroon tayo ng contentment dahil mayroon naman tayong Diyos na pinaglilingkuran. Kilala naman natin siya. Amen. Ngayon lagi naman siya, beloved. Praise God. Naroon ang Diyos ay nag-restore kung ikaw man ay nalulumbay, nalulungkot ka, minsan nawawalay ka. Amen. Yes. Ngayon po siya nagpupuno. Patuloy kang hallelujah na aaliwin niya. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Amen. Praise Salamat God. sa Panginoon. Kaya naran yung tinatawag na green pasture, the promise ng ating Panginoon. Basta manalig ka sa Kanya. Na yung lagi yung nasa katwiran ka ng Panginoon. Sapagkat balinaw naman talaga sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siya ang nagandaan, siya ang katotohanan, siya pa rin ang buhay. So, yun po mga bagay na dapat nating namnamin at unawain. Kaya po dito po sa atin pong patuloy na pagbibigay ng linaw, no? At sinabi nga po, kapatid, praise God, na yung tinatawag na eternity, gaano kahalaga sa buhay mo ang walang hanggan. Kasi ang buhay ng tao, dalawa lang po ang hahantungan, kapatid. Buhay na walang hanggan niya parehas. Buhay na walang hanggan, praise God, pero sa kadiliman. Buhay na walang hanggan, amen, sa tinatawag nating lake of fire. Mayroon pong ganyan. At yung isa pong buhay na walang hanggan, ito po yung sa piling ng ating Panginoon. Amen. Ito po tinatawag nating, praise God, hallelujah, sa reap life everlasting, na kung saan makikita natin ng face to face, hallelujah, umukhaan ang ating dakilang Panginoon. Amen? Amen. Amen. Oh, hallelujah. So, salamat po, Diyos, sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Kaya, in line in the blessing of God, ito po yung napakagandang title natin na patuloy natin binibigyan ng diin o paglilinaw, kapatid. So, eternity. Sabi nga po, mga kapatid, ng ilang mga salita, quotation, the Bible is a window in this prison world. Tama po? Amen. Praise God. Sinabi ko po ito na prison world. Bakit sinalita itong prison world, beloved? Sapagkat tayo po ay nabibilanggo sa mundo ito o sanlibutan. Kaya po, the Bible is a window in this prison world. Amen. Ang Biblia, sapagkat ito yung ating center of the Bible, team natin. Ang team natin, the center of the Bible. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya po, nabibigyan natin ng pansin, puna, lagi, na ang salitang eternity, mababasa natin sa Biblia, kapatid, Brother John. The Bible is a window, praise God, in this prison world. Sabagat ang tao talaga, kapatid, kapag hindi natin natutunang buklatin o basahin, o tayo po ay manalig at maniwala sa Biblia, tayo po ay gapos ng kadilimang ito. Tayo po ay nasa bilanggo ng sanlibutan ito, Brother John. Kaya po, ang sabi po ng ating po mga referensya, kapatid. Hallelujah. Sabi nga po, amen. Ulitin ko lang, the Bible is a window, praise God, in this prison world, through which, amen, we may look into eternity. Na ang Biblia ay ang bintana sa bilangguang mundong ito, at dito natin nakikita ang paraan naman sa Biblia, amen, Brother John, tungo sa buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Amen. Praise God. Tama ba, kapatid? Amen. Praise God. Kaya pa ang Biblia, dyan po tayo, kapatid, praise God, dumidefend ang salita ng Diyos. Malinaw po sinabi, praise God, gapos talaga tayo ng mundo. Sapagat ng mundo, kung titingnan natin, kung tayo manampalataya sa mga nakikita natin dito sa ating harapan, sa ating kapaligiran, praise God,
Manampalataya sa nakikita lang natin, hindi po tayo lubusang papagtatagumpayan. Pero manampalataya ka sa hindi natin nakikita. Amen. Higit ang biyaya at pagpapalaan ng Diyos sa iyo. Sapagat ang Panginoon may promise sa kanyang mga hirang, sa kanyang mga tinawag, sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga lingkod. Amen. Praise God. Beloved, amen. Sabi nga po, eternity. Sa puntong ito, sa ating pong bahagi na kung saan tayo po nalalapit na sa pagtatapos. Praise God. Mayroon ilang nagsabi, mayroon lang daw 2 bagay na siguradong magbibigay sa tao ng amen, mabigat na alalahanin. The 2 things you really need to worry about. Praise God. Ano po kaya ito, kapatid? Ulitin ko lang, Brother John, yung eternity na minsan na nabigyan ko na rin kanina ng konting pahapyaw, no? Sabi nga po, mayroong ilang nagwika at nagsalita at nagsabi, mayroon lang 2 bagay o 2 things na siguradong may bibigay sa tao ng, hallelujah, mabigat na alalahanin. The 2 things you really need to worry about. Ano po ito? This life and the afterlife. Amen, Brother John? Amen. Praise God. Ang buhay na ito ngayon at buhay pagkatapos ng buhay na to. Kaya po tayo pinapaalalahanan ng Panginoon. Sa ating discussion, sa ating pag-aaral, sa ating Bible studies, kapatid, binigyan natin diin ang tinatawag na blessing o inline na blessing of God. Kaya nga po ang sabi, beloved, praise God, yung 2 things na to. Amen. Sabi dito sa verse 23, sa chapter 23, yung the final verse ng 23, napakaganda, kapatid. This life and the afterlife. Amen. The final verse sa 23. Ano sabi doon sa final verse ng 23, Brother John? Last verse yan. Sabi po sa talatang 6 ng Yes. 23 ng mga awit, Right, amen. Praise the Lord. tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon Kita niyo po? magpakailanman. Di ba ang ganda, Brother John, yung Amen. katagang to? Praise the Lord. Sabi nga, kapit. Amen. Kung ano yung narinig natin, kapit po tayo. Sapagkat ito po ay magbibigay sa atin ng tinatawag na joy, kaaliwan sa ating puso, sa ating soul, sa ating kaluluwa. Amen. Praise God. Sabi ko nga po, amen, the final verse ng 23, hallelujah, give us rock solid promises, Brother John. Yung sinabi dito na, praise God, nagbigay sa atin ng Diyos. Sabi nga, gives us rock solid promises, amen, na magtatakip, amen, sa life and after death. After life, amen. Sabi nga po. Kaya nga si Haring David ay nag-share na kung siya ay susunod sa Panginoon, Brother John, amen. Praise God, His shepherd. At kung susunod daw siya sa pastor, amen, sa pastol, amen, ang kanyang buhay, amen, ay tatakpan ng kabutihan at kahabagan ng Diyos. Hallelujah. Goodness and mercy of God. Yan po si Haring David na winika at sinabi niya. Praise God, glory to Christ Jesus. Eternity. Masarap namnamin ang katagang eternity. Sapagat ito yung sinasabi ko sa inyo, this life and the afterlife. Itong buhay na ito at pagkatapos ng buhay natin ito, ano kaya? Ano po ba? Napaghandaan ba natin? Nabulay ba natin? Nabinitate ba natin yung mga bagay na pangyayari at magaganap pa? Kaya po ang Diyos, hinihimok po tayo, tinatawagan tayo, kapatid. Na patuloy tayong magsumakit para sa ating kaligtasan. Ipagtrabaho mo ang Praise the kaligtasan. Lord. Yes, Simple lang, kamti natin, manampalataya tayo. Praise God. Kaya po si David, di niya in-expect. Di niya iniisip na mamuhay siya ng paisi-isi. Isigulaki, hindi niya inisip to. Or magiging libre sa kahirapan o mga pagsubok o mga hindrances. Amen. Praise God. Or trial, Brother John, o mga pagsubok
Whatever, amen. Praise the Lord. Kahit ano pa man ang mga bagay, matinding pangyayari, si Haring David, sinabi niya sa kanyang buhay, kahirapan, kabigatan, praise the Lord, kasaganaan, o hallelujah, gusto pa rin niya na ang kanyang magiging karakter, praise God, ay tulad ng sa Panginoon, Christ-like. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil sa buhay na darating. Hallelujah. Sabi niya, he would live in God's house. Tulad mo, tulad ko. Tayo rin. Gusto nating manirahan sa bahay ng Panginoon. Amen. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. What a blessing. Amen. What a comfort. Everybody says, amen. Hallelujah. Amen. Beloved brothers and sisters, kung susundin natin ang salita ng Panginoon, kung tayo po ay dudulog sa kanyang harapan, magpakumbaba, sa total nabanggit natin at nakilala natin siya. For how many times na natin na-discuss, praise God, na makilala natin lubusan ng Panginoon. Know Him well, amen, praise God, ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Tandaan natin, tulad ni Haring David, lalagay sa puso mo, amen, sapagkat ang buhay natin, praise God, sa mundong ibabaw, sabihin na natin, dumanas tayo ng napakaraming trials and suffering, mga acid test, grabe, no? Mga acid test. O napakaraming mga struggles. Pero salamat sa ating Panginoon na tayo po'y pinagtatagumpay niya. Sa lahat ng ating mga, praise God, kinakaharap, mga trials and suffering.